Hello mga ga, yung timplada po ng ating dough ngayon ay pareho lang naman ito ng timpla sa ating mga donut, yung mga Bavarian dough po natin, pero ay magkaiba lang po yung mga diskarte natin kung lagyan po ba natin ito ng palaman o iba-ibang twist nga. Kaya to this video ay gagawa po tayo ng iba pong diskarte ng ating donut dough, kaya umpisahan na po natin. Mabinta po talaga ito sa akin at masang manumano po tayo ngayon to this video. So dito, prepare ko muna yung aking palaman. Meron po dito akong mga malalaking hotdog na mahaba at may cheese na po ito sa loob yung ating hotdog pero lagyan pa natin ito ng cheese at hiwain ko lang po ito sa mga maliliit kasi mura lang naman itong bintahan ko at maliit din po yung putol or yung gramo ng aking dough dito. At hinugasan ko lang po at lutuin ko lang po sa tubig na half cook lang at naghiwa na din po ako dito ng ordinary cheese lang na pangpalaman din natin. At ngayon dito na po tayo sa ating dough. Yung ating mga ingredients dito mga ga sa ating kalahating kilo na harina ilagay ko lang po sa ating caption. Dito sa ating harina ay pwede naman tayong gumamit ng all-purpose flour kung wala po tayong mga first class flour at yung tubig po natin ay tansyahin lang po kasi hindi naman tayo magkapareho ng bra ng harina na ginamit po natin. Kung all-purpose flour po yung gamitin natin ay adjust lang po tayo kasi yung ating all-purpose flour ay hindi po yan matakaw sa tubig. Kung tubig po yung ilagay natin ay maglagay lang po tayo ng kaunti lang dito na mantika para iwas kunat lang po. At kung evaporated milk naman yung ilagay natin dito ay skip na lang po natin yung mantika natin para hindi na po tayo magdagdag ng another costing pa natin. Kasi ay kung evaporated milk pong ilagay natin dito ay tiyak na malambot na po yung ating dough. At masahin lang po natin ito ng mano-mano. Mga ga ay masahin ko lang po ito sa loob ng 15 minutes. At kung masyado lang malambot yung ating dough ay magdas lang po tayo dito ng harina para iwas lagkit lang po para hindi din masyadong malambot para hindi din tayo mahirapan sa pagmasa. Ang ginawa ko lang po dito para mapakinis ko po yung aking dough sa loob ng 15 minutes ay yung dough ay hinampas diin. Tulak lang po yung ginawa ko. At cut lang po natin mga ga yung ating video. Ayan na po sa loob ng 15 minutes ay makinis na po yung aking dough. Ay iris ko lamang po ito ng mga 1 hour o hanggang sa ito ay umalsa. At pwede na rin na idiretso na pwede na putulin na agad at pwede din na i-rest po natin para maging malambot talaga. At pagkalipas ng isang oras, ito na po yung ating dough ay kuhanin lang po natin yung huluhangin at ito ay atin na pong putulin. Pero iba talaga yung pinadaan sa mga dough roller machine or di kaya sa spiral mixer. Iba talaga yung texture. Mas maganda talaga yung pinadaan natin sa ating dough roller, yung ating dough. Pero kung wala tayo nun ay simple tiyaga na lang po tayo sa masang mano-mano ay pwede na din ito. At ito ay elastic naman. Ayan po. Parang hindi na siya agad-agad napuputol. At putulin ko lang po ito sa 25 to 28 grams. At kailangan po mga ga ay para hindi talaga mamantikain yung ating donut pag ito'y naluto ay kailangan po ay maging mahigpit talaga yung ating pagkapigura dito. Para po hindi siya sumisipsip masyado ng mantika. Para po maging pino talaga yung grano niya. Yung mga palaman ko mga ga ay nakikita po ninyo na medyo madami yan kasi ay pang 1 kilo po yan. Pero yung ginawa natin ngayon na dough sa ating video ay 1/2 kilo lang. Kaya ay marami pa yang matira kasi gagawa pa ako diyan ulit na idadaan ko po sa ating dough roll. Ang iba dito, yung kalahati dito ay lagyan po natin ng breadcrumbs. Ipalubog po natin, basain muna natin ng tubig para dumikit yung breadcrumbs. At yung iba dito ay lagyan po natin ng toasted powder. Yung ating tray ay banyahan lang po natin ng shortening. Pwede ding magdas ng harina para hindi dumikit dito yung ating dough para hindi po tayo mahirapan sa pagpangat papunta po sa ating kawali. Kailangan talaga mga ga ay mahigpit yung pagkapigura natin, yung sabi ko para hindi sumisipsip ng mantika. Kaya papakita ko po sa inyo ngayon yung outcome dito na hindi masyadong mahigpit yung pagkapigura ko dito. May mantika po yung loob pero kunti lang naman. At mga ga, huwag lang po natin itong masyadong paalsahin. Ayan po, pagkalipas ng 35 minutes ay niluto ko na po yung aking dough. Ordinary lang naman na mantika yung gamit ko dito mga ga. Ito po yung ipalubog po natin sa ating bread powder. Ito po yung bread powder namin ay ito po yung mga toasted na tinapay na dinurog ng pino at saka sinala. At ito po yung tinatawag namin na homemade breadcrumbs na pwede yung mga matatabang din na tinapay
Tosterin po natin, gawin po nating toasted at durugin at salain. Kung wala kayo nito ay pwede naman kayong gumamit lang ng breadcrumbs na yung nabibili po natin, na yung hilaw pa ay lagyan na po natin. Tsaka lutuin. Kagaya nito, pwede na ganituhin nyo na lang mga ga kung wala po kayong mga bread powder. Sa 1/2 kilo po natin na harina ay marami na po yung nagagawa natin. Ay depende na din yan sa inyong mga ga. Kung laki-lakihan nyo ng kaunti yung inyong mga dough ay nasa sa inyo na ho yan. Yun yung sabi ko sa inyo, basta hindi masyadong mahigpit yung pagkapigura natin. Ayan po, may kunting mantika yung loob niya, pero kunti lang naman. Ay nagsipsip po siya ng mantika. Lalo na pag masang mano-mano lang, ay ganito talaga yung mangyayari mga ga. Hindi pareho ng pinadaan sa dough roller machine, ay napakakinis po, kaya hindi po mamantikain yung loob ng ating dough. Sana may natutunan at sana ay nakakuha din kayo ng another idea po ng ating mga paninda. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.